Abroad. Tunog mayaman, masarap pakinggan. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan ang tunay na kalagayan ng ilan. Nasa likod ng mga ngiti at masasayang tawanan kasama ang mga kaibigan ang nakatagong paghihirap sa bahay ng mga amo. Mga OFW, magaling magkunwari at magsinungaling ang mga yan. Magaling magtago ng tunay na nararamdaman. Kapag tinanong mo yan kung kamusta siya, laging sagot niyan, okay lang. Dahil sa huli, pamilya pa rin ang iniisip niyan. Ayaw nilang ipaalam dahil ayaw nilang mag-alala ang mga ito sa kanya. Kaya kung ikaw may magulang na nasa abroad or anak ng isang abroad, maswerte ka dahil gagawin niya ang lahat maibigay lang ang pangangailangan mo. Hindi man marangyang buhay, yung at least maayos na pamumuhay, yung tipong di mo nadanasin yung kahirapang dinanas niya noon. Hanggat maaari, maayos at komportable ang tirahan mo, maaliwalas at malinis ang higaan mo. Sinisiguro niyan na laging masustansya ang kinakain mo at kumakain ka sa tamang oras. In short, ayaw nilang danasin mo ang hirap na dinanas nila noon sa lahat ng bagay. Di bali nang sila ang mahirapan, huwag lang ikaw. Pero alam nyo ba, ang ibang mga kababayan natin dito sa abroad ay sobra-sobra ang hirap na dinanas nila dito. Kung ikaw sinisiguro niyang maayos ang tulugan mo, pero siya walang sarili at maayos na tulugan. Yung iba dito natutulog kasama ang mga alaga nila hanggang sa pagtulog, walang privacy. Yung iba sa sala, sa likod ng sofa, na kung saan hindi ka makapagpahinga ng maayos hanggat nasa sala pa ang mga amo. Yung iba sa kusina, sa ilalim ng mesa or sa baba ng lababo. At ang worst sa lahat, kung ganito ang higaan mo. Di ka makakilos. Kaya kapag araw ng linggo or day off nila, nagdadala sila ng banig, tent or cartoon. At natutulog kung saan allowed ng government na tumambay ang mga OFW. Yung iba na sa park, sa tulay na close or even sa gilid ng kalsada. Hindi iniinda ang ingay ng paligid, doon sila bumabawi ng tulog. Pagdating naman sa pagkain, yung iba 2 times na mamalengke pero ang ibinibigay ng amo sa katulong ay puro instant noodles at itlog. Yung madalas nakikita nating memes na pag abroad ka, indom yung pagkain mo, ganun po ang iba sa atin dito. Nagluluto ka ng masasarap na pagkain para sa mga amo, pero ikaw walang matinong pagkain. Kaya kung makikita nyo sa mga post nila na marami silang pagkain at masasarap, bumabawi lang po ang mga yan. Yung iba naman dahil sa laging kulang ang sahod dahil maraming binubuhay sa Pinas at may pinapaaral, lahat ng klase ng racket pinapasok. Andyan yung nag-online seller ng mga damit, mga gamit sa bahay, or even food. Yung iba naglalata kung saan daanan ng mga tao, nakipagpatentero sa mga pulis. Kita ko sa mga mukha nila ang hirap, takbo dito, takbo doon, bit-bit ang mga paninda. Yung impis ipahinga na lang nila yung kanilang mga katawan pero kailangang magdubli kayod. Yung iba dyan magtatrabaho pa pag uwi ng bahay. Andyan yung nagpapaligo ng mga alaga, magliligpit maghuhugas ng sangkaterbang kalat sa kusina or nagpapastol ng aso. Hindi biro lahat ng mga pinagdaanan ng ilang kababayan natin. Pero para sa pamilya, lahat kinakaya. Kaya kung ikaw ay isang anak, ikaw ay isang nanay o kapatid ng isang OFW, lalo na sa mga anak, mag-aral kayong mabuti, pag-igihan nyo ang pag-aaral nyo dahil lahat ng bagay, lahat ng hirap, kinakaya ng mga magulang ninyo sa ibang bansa para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Dahil kapag nakapagtapos kayo, yan ang tanging pamana ng mga magulang ninyo sa inyo na hindi makukuha ni numan. Bilang sukli sa mga sakripisyong ginawa ng ating mga pamilya sa ibang bansa, maglaan tayo ng oras, huwag nating kalimutan na sila'y laging kamustahin araw-araw. Hanggat kaya, huwag niyong kaligtaan na kamustahin yung mga magulang ninyo, yung mga kapatid ninyo, or yung mga kamag-anak ninyo na nasa ibang bansa.
Iparamdam ninyo na kahit malayo man siya, hindi siya nag-iisa, na nandyan ka, na laging nag-aalala at laging nagmamahal sa kanya. Dahil sa simpleng pangumusto mo lang, yan na ang magbibigay ng lakas sa kanya para lumaban sa buhay mag-isa sa ibang bansa. Dahil kayo, na pamilya niya, na pamilya namin, ang siyang lakas namin dito sa ibang bansa. Sa inyo kami humuhugot ng lakas, kaya huwag ninyo kaming kalimutang kamustahin araw-araw hanggat kaya ninyo, kahit busy kayo, maglaan kayo ng oras para kamustahin ang inyong mga kababayan, mga pamilya, mga magulang na nasa ibang bansa. Malamang may magkukomenta naman dyan sa video na ito na bakit hindi nalang matulog sa bahay ng amo kapag araw ng day off, bakit sa park pa natutulog. Yes, kung papayag yung amo katulad ng amo ko, matulog ako sa kwarto kung maghapon, wala silang pakialam, gumamit ako ng aircon, whatsoever, ilaw, walang problema. Pero yung ibang mga amo po dito, ayaw nila kasi gumagamit ka ng kuryente, or kung may electric fan, ayaw nilang nandyan ka sa bahay kapag araw ng day off mo. Kaya no choice yung iba kundi matulog sa park, sa gilid ng kalsada, or sa tulay na kung saan ina-allowed ng government dito na pwedeng tumambay ang OFW. About naman dun sa pagkain, malamang sasabihin nyo, bumili ka ng sarili mong pagkain. Yes, pwede, kung sa pwede. Ang kaso, may ibang amo na ayaw nila magdala ka ng pagkain mula sa labas, dadalhin mo sa loob ng bahay nila. Ayaw nila ng ganyan. Ayaw nilang makilagay ka sa ref nila. Ayaw nila yung mga pagkain nila, may mga pangalan yan, na may mga sticker pa yung nakadikit na huwag mong gagalawin yon. Kay ganito ito, kay ganito. Meron talagang ganong amo. Kapag sinabi nilang wag, wala ka nang magagawa doon. Kaya pag araw ng day off, doon bumabawi ng pagkain yung iba sa ating mga kababayan dito. Ang video kong ito ay hango po talaga ito sa totoong buhay ng ilan sa ating mga kababayan dito sa ibang bansa. Base ito, minsan nagtatambay ako sa park, yan ang mga madalas na naririnig ko sa mga nagpapahinga din sa park. Yan ang parang testimony nila, at may isa rin akong friend na talagang ganun, laging Indomie yung pagkain niya, kahit yung lagi kong kasama ganun. Kaya siya dati nag-break contract dahil hindi niya nakayanan yung pagkain na laging ganun. Kahit sa gulay, bilang na bilang ng ibang amo na hindi mo babawasan, wala ka talagang magagawa rin kundi magtiis ka, lalo na kung may mga utang ka sa bangko. Kaya ang swerte ko talaga dito sa amo ko, first abroad ka, maswerte ako. Kasi yan, double deck yung kama ko. Ito ginawa ko na lang storage, at ayan, ang lawak ng kwarto ko. May sarili akong cabinet dyan, marami akong cabinet, may sarili din akong kitchen, may sarili akong CR. Yung iba sa atin, wala, as in, wala silang privacy, as in zero. Kaya napakaswerte ng ilan sa atin tulad ko. Maswerte ako talaga. So, thank you Lord talaga.